Unang naging trabaho ko sa Canada, naging caregiver ako. Kinuha ako ng nanny ng aking brother para dun sa kanyang panganay na anak na ngayon ay Olympian na siya. Na well-known Olympian in Canada before, but now, na career na niya ng Philippine flag. Ako ang naging nanny niya for 5 years bago ako nakahanap ng ibang work ko. Pansit ang lulutuin ko. Lalagyan ko siya niyan. Napakasarap. Lalo na pag may order, nakko, tuwan-tuwa ako. Kasi sabi ko, uy, di ko ito naranasan na ngayon, sarili ko na pala ang aking paglulutuan. Hindi ako napapagod. Aba, happy ako lalo na pag may order. Ang saya-saya ko. Nagsisimula kami ng anak ko, ni Angelo, maaga. Gigisingin ko siya. Talagang magsisimula na kami ng 6 o'clock. Kasi nga, mag-isa ako. Siya lang katulong ko. Jello, penging shrimp anak. Short order. Ang trademark ko sa pagluluto, yan. Para ako nagtatambol. Pork and shrimp. Tapos lalagyan ko siya ng shrimp. Para maluto yung shrimp. For 4 days, ang saya. Parang ang tagal ko na nagluluto. Ang bilis ng panahon. Bilis ng araw. Hindi ba siya oven? Bigay mo yung gusto ng tao. Yung maging friendly ka, tsaka yung pagkain mo na magugustuhan nila, na hindi mag-iiba ang lasa, mag-i-steady ka doon sa lasa na yon, at tsaka maging minimal yung prices mo, yung kaya abutin nila, kaya nila na. Kasi syempre, tayo, gusto mong kumitang malaki, bakit ka kikita ng malaki kung ang pagkain mo naman hindi masarap. Affordable na, masarap pa, mas masaya ka. Masarap ka, maano kang kumain at babalik-balikan ka nila. Mag-i-enjoy sila sa food mo, na maging at home sila sa'yo, na yung feeling nila na parang silang nasa Pilipinas din, nakakain nila yung pagkain na namimiss nila sa Pilipinas. Na dito rin pala sa Canada, pwede mo yung ma-serve sa kanila at maibibigay na balik-balikan kanila. Ito po, tocino po. Homemade po. Ano yung nasa dulo? Langka po. Ano tay? Yung parang grade 1? Kasi laki siya ng Maynila. Oo. Si Dita, ganun din. Ganon. Tsaka si tatay, ayun. Sa kanya. Natutuwa si Dita, may apo ka raw kambal. Opo, tuntua siya kanina. Meron akong isang friend, bigla niya ako rin-recommend sa isang Filipino restaurant. Doon sa unang restaurant na yon, ang dami kong natutunan. Iba-ibang putahe, iba-ibang technique kung papaano magluto ng leche flan. Sa isang, akala ko, ang leche flan maluluto mo lang siya sa steamer. Ngayon pala, pwede mo siyang lutuin sa oven, i-steam mo siya sa oven. Tapos doon ako natuto na magluto ng roast beef, maggawa ng roast beef, mag-slice, na hindi ko naranasan sa Pilipinas na, dito pala merong slicer para sa roast beef. Ako lang ang tinuruan na naging amo ko na mag-slice doon, maglinis noon. Tapos hanggang sa natuto ako na iba-ibang putahe. Ang dami-dami kong natutunan doon na napagpapasalamat ako. Ang ganda-ganda niyang stepping stone na magtrabaho ka dito sa Filipino restaurant through Canada. Ang sarap pala ng pakiramdam, ang dami mong matututunan kasi iba-ibang lahi ang masiserban mo.
nagtagal ako ng more than almost 2 years, lumipat ako ulit sa isang restaurant. Doon naging head chef ako, naging cook ako, na ako lahat ang gumagawa ng mga sa recipe ko. Ang dami kong training na tao, na mula sa, nagumpisa sila, ultimo pag-chachap, tinuruan ko sila, hanggang sa natuto sila, na minahal ko yon. Ako ng aking manugang na ang sabi niya sa akin, "Ma, parang kung makahanap ka ng kaibigan mo o makahanap tayo ng pwesto, ano kaya? Magtatayo tayo ng sarili. Total, yan naman ang passion mo." Sabi ko, "Ba, eto challenge talaga. Sige nga, maghanap ako para meron na ako ng sarili o meron tayong sarili. Para hindi na yung tayo na bibilit sa iba, magtatrabaho ako sa iba, yung sa atin na, yung tayo magsaserve." Yun. Luckily, nahanap namin to ni itong friend ko na sabi niya na papagod na daw siya, gusto niya mag-retire. Ngayon gusto niyang i-share sa akin kung ano yung na-experience niya na mag-manage. Parang na-excite ako paano mag-manage nga. Tapos sinabi ko sa manugang ko, ayun, na nagkaroon sila ng interes. Sige nga, sabi niya, try na natin kahit maliit. Yun, trinay namin. 4 days pa lang kami. Pero na-excite na ako. Excite ako. Ako na nga namamalengke. Tinuturuan ko yung anak ko kung paano malengke, saan niya kunin, kung anong bibilhin niya. Tinitrain ko na kasi gusto kong matrain sila bago matanda na rin ako. May edad na rin ako. Gusto ko yung legacy ko at passion ko sa pagluluto, manahin nila. From them, hanggang sa kaduluhan nila, magkaanak sila, magkaapo sila. Kasi kami, family of, mahilig magluto. Imagine, wala sa isip ko na magkakaroon ako ng sarili. Na may pangalan ko, lalo na nung tinatayo. Tuwan-tuwa kami na eto na pala ang umpisa. Sana maging successful kami.